Morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Tayo pa rin mga kaibigan ay talagang ano pa rin tayo ng content po para kasi may taga-subaybay tayo palaging nanonood sa atin at lalo na sa mga OFW mga kaibigan kasi yung OFW kasi medyo na homesick sila doon, wala silang ibang manood. Kahit tayo lang mapanood mga kaibigan, kahit wala lang siguro na homesick po ay talagang ganon mga kaibigan kasi iba kasi yung ibang bansa tayo tapos wala tayong ibang libangan po YouTube lang talaga mga kaibigan. Ito namang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay napaka na po kasi may nagtanong sa atin na ano daw ang dapat gawin sa mga sisiw na medyo medyo maliit pa, hindi talaga sila magasipon. Yung mga usaping ganyan mga kaibigan ay napaka napaka basic lang yan pero napaka-importante po ito mga kaibigan, lalo na pag ikaw po ay medyo baguhan lang, wala talaga kang alam. 1 month old yun mga kaibigan, pinagala ko na kasi akala ko pag pinagala mo yan mga kaibigan, lalo na sa kahit naka-screen yan, yung medyo ilagay mo sa medyo malaki-laki na lugar, talagang hindi pwedeng hindi sila makapitan ng sakit po katulad ng mga coccidiosis, gano'n. Ito lang matamaan talaga sila mga kaibigan kasi wala silang proteksyon Ang dapat talaga dyan mga kaibigan, kahit lasuta lang po, yun lang. Yung Clone 30 ngayon, Clone 30, mas maganda pa kung bigyan mo pa ng gumburo mga kaibigan. Pero kung hindi po immunize yung manok mo, nakapagbigay ka ng katulad nung dati mga kaibigan, o yung wow manok po, yung prebiotic mga kaibigan, ay talagang medyo matagalan din sila makapitan mga kaibigan. Ay talagang may proteksyon talaga. Pero ngayon mga kaibigan, wala na po yung tinatawag nilang wow manok po. O pwede naman yung gawin mga kaibigan through yung tinatawag nilang Yakult mga kaibigan, i-process yun, i-ferment ba yun. Tingnan nyo po sa video ni Sir Jap Gagalak mga kaibigan, yung about sa Yakult po, yung probiotic mga kaibigan, kasi napakaganda yun. Hindi talaga magkasakit yung sisiw mo po kahit hindi sila immunize mga kaibigan. Pero pag wala yung prebiotic na po, ay talaga makapitan sila po. Pero na lang, video mo dyan ay bigyan nyo na lang ng antibiotic po, yung mga mga kaibigan, yung mga katulad ng mga yung mga US500, gano'n na lang ibigay nyo mga kaibigan. Pero talagang hindi talaga natin maiwasan, lalo na pag sisiw po, pinagala, lupa kasi yan mga kaibigan. Pero matamaan talaga ng coccidiosis yan. Hindi pwedeng hindi po. Sa akin dati mga kaibigan, kung pabayaan mo lang talaga, kung sino yung magkasakit, kunin mo. Siguro mga kaibigan, sa 20 mga kaibigan, baka lang yan, matirahan lang yan ng 2 piraso, 3 piraso, totoo yan. Kasi napaka po, kasi pag okay lang siguro yun pag medyo immunize yung manok natin, mga kaibigan, talagang makasurvive po. Kahit pa nga mga kaibigan, naka-immunize yung manok mo, kung 30 yan, kumburo yan, ng coccidiosis mga kaibigan, matamaan pa rin po. Totoo yan mga kaibigan, kaya kahit kompleto ng immunization yun mga kaibigan, it's mga big time po, mayroon pa rin matamaan po. Hindi yan kasi yung pagmamanok mga kaibigan ay talaga mahirap po at saka magastos talaga mga kaibigan. Kung sisiw mo, kung may 20 sisiw ka, 15, kahit 10 po, kailangan mo lang mag-immunize yun, kahit yung mga yung mga 30 lang, puro ganun lang. Lang naman yun mga kaibigan, 500 kung 10. Pag medyo lumaki na yan, medyo may presyo na yan, kaya bawin-bawi na ka dyan mga kaibigan sa 500 po. Kaya kasi mga kaibigan, yung mga ganyan ngayon nowadays mga kaibigan, kailangan mo talaga kailangan mo talaga medyo magbakuna mga kaibigan, kasi napaka-importante po yun. Pero kung tsambahan lang talaga, hindi ka magbigay ng mga antibiotic o yung hindi ka magbigay ng bakuna, hindi talaga makasurvive yung sisiw mo mga kaibigan. Pwede yun, pero sa kulungan yan, yung parang brooder mga kaibigan, katulad nun, pero medyo malaki-laki po. Ipaabot mo sila ng 3 months mga kaibigan, ay talaga mag-survive na yun. Pero pag ipagala mo, hindi talaga magtagal doon mga kaibigan, talaga makapitan talaga ng sakit. Pero pag nandyan lang yan sa kulungan hanggang 3 months po, ay talaga mag-survive yan mga kaibigan, kasi yung 3 months medyo
Patibay na yun, mga kahit paggalain mo pa yan, kahit hindi na-immunize. Pero magbigay ka rin ng antibiotic po. Yun lang ating masabi dyan. Kasi ako, medyo matagal-tagal na tayo nag po, alaga ng mga sisiw. Nako, pag hindi bakunado, mga kaibigan, talagang makapitan po yan. Kahit ano pang mga antibiotic ang ibigay mo dyan. Yun nga, kumpletong bakuna, mga kaibigan, matamaan pa nga. Lalo na yung wala talaga. Pero pag hindi mo yan pinagala, lagay mo lang sa kulungan, mga kaibigan, hanggang mag 3 months sila, ay talaga mag-survive yun, mga kaibigan. Limber mo na lang. Limber mo lang. Kunin paghapon, ganun ba? Ay talaga mag-survive. Pero pag pinagala mo yung mga sisiw, meron ka mga binting sisiw, ako, expect na lang, mga kaibigan, na siguro matira dyan, baka 2 lang o 1 lang. Baka wala pang matira dyan, mga kaibigan, totoo yan. Dati, mga kaibigan, kung walang nagsabi sa akin, pinag-aala ko po, malaki ng pag-alaan ko. Ninit ko, mga kaibigan. Nagtakal lang ako pag abot ng 2 araw. Meron ng malungkot sa gilid, meron ng hindi kumakain, ganon. Mahirap po. Pero siguro pag magbigay ka ng mga yung tinatawag nilang prebiotic o probiotic po, yun, magka-survive siguro, mga kaibigan, kahit walang bakuna po. Pero ano yun, mga kaibigan, nakakapagod na yun, yung i-process mo yung Yakult, mga kaibigan. Tingnan mo yun sa ano, mga kaibigan, tingnan nyo po yun sa video ni Sir Jap Gagalak po. Kasi yung taong yun, grabe ang kalaman sa tungkol sa pagmamanok po. Totoo yan. Pero sa akin dyan, mga kaibigan, ay bili na lang ako ng bakuna po, yung mga pinakaano lang po, yung mga Clone 30, Gumburo, yung mga ganon ng klase, mga kaibigan. Kung may issue ka ng Foulpox, mag-Foulpox ka. Kung wala ka na mag-issue, mga kaibigan, ng Foulpox, huwag kang mag-Foulpox po kasi pag magbakuna ka doon, mga kaibigan, ay sa susunod na mo, hindi ka magbakuna. Talagang may mga lumalabas na magka-Foulpox po, totoo yan, kaibigan. Kung walang issue sa iyo na Foulpox, huwag ka munang magbakuna dyan. Saka na pag mayroon ka ng issue dyan sa lugar mo po, saka doon ka na mag-Foulpox, mga kaibigan. Sa akin dito, mga kaibigan, matagal na akong nag-ano dito. Kung hindi ako nagbakuna ng Foulpox po kasi walang issue dito, mga kaibigan. Kasi tayo na may gilid lang, napakamura lang yung natin. Ang binigay ko, mga kaibigan, kung 30, saka itong Gumburo. Paminsan-minsan, mga kaibigan, ay yung Oxy po, pero medyo mahal, mga kaibigan. Talagang ganun po. Pag medyo magpamanok tayo, talagang pag-iguman natin ang pira yan, kaibigan. Napaka-importante yun, mga kaibigan, yung Oxy at saka yung Gumburo. Kasi sa lupa, kasi yun, mga kaibigan. Hindi pwedeng hindi sila makapitan kasi makain-kain sila dyan sa lupa. Kung ano yung maano nila, nasa ground na yun eh. So pag sinasabi mo kung anong gawin sa sisiyo na hindi talaga magkasakit, hindi magkasipon, mo yan, lalagyan, kaibigan, ikulong mo yan. Kulong mo sa kulungan hanggang 3 months po. Tapos pagdating ng 3 months, mga kaibigan, magpurga ka, bacterial flushing ka, tapos limber na lang po. Limber, kulungan. Hanggang mag 4 months, mga kaibigan, ay talaga safe na po yan. Pero pag pinagala mo yan, 1 month old to 2 months old, ako, expected na yan, mga kaibigan, na talagang walang matira dyan sa sisiw mo po. Totoo yan, yun lang ating masabi dyan, mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.